Lacto Papi, ang ilimnon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto Papi taming usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lacto Papi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto Papi kitang tanan. Mag-Lacto Papi. Lacto Papi, ilimnon alang sa tanan. Lacto Papi, palit na. Lacto Papi, ilimnon nindot kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto Papi, tambal nga pagkaan nindot. Pagka okay, diba? Wow. O kini man nalipod pa, inakanunaya. Lacto Papi, mapaitin na. Lacto Papi, kanunaya. Lacto Papi, masaligan ta. Dali na. Mag-Lacto Papi, ilimnon para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lacto Papi, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lacto Papi, hindi ka nunaya. Lacto Papi, taluwas. Sige na. Lacto Papi, ka-happy. Mag-Lacto Papi, mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Bring health into your home. Ang Lacto Puffy adunay Lactobacillus probiotics o mas nailhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, alas 8:05. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing labas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Kagalan, maayong adlaw. Ani ano sa mga tuntuluman no Newsline? Dinhi sa Bantay Radio. Sa makausap pa, kuha siya. Mixed nga pamaagi sa pagsibya, both sa Facebook live streaming, ingon man mabati sadta sa 94.9 FM, Radyo Natin FM sa Balamban, Cebu. Adlaw na sab nga Lunes, Mayo 4, ikaupat ng adlaw sa Mayo kay Galaan, tuig 2026. Ganiyang kadlaw nagsugod na ang gun ban. Total nga gun ban. Bisan pa man og dunay LTOP, dunay license to own and possess firearm, bisag duna pa PTC4, permit to carry firearm outside residence. Apan gun ban gyud wa tuguti nga makadamog pusil gawa sa inyong mga Pinoyanan. Kini tipik sa istrikto kaayong gipatuman nga security measures kay ani sa Sugbo karon ang leaders meeting sa 48th ASEAN Summit. Buti pasabot niya na mga higala ang Pilipinas mo mag-host sa mga naso dinhi sa Southeast Asia, dinhi sa maong rehiyon.
Mabito nang gitawag og Association of Southeast Asian Nations kay kapuno nga ni sa mga nasod nga ania sa Southeast Asia. Ang Pilipinas mo host o niya anhi pagyod sa lalawigan sa Sugbo. To be specific, adto sa Lapu-Lapu City ang leaders meeting. Apan ang update ni ini mga higala, imbes nga 5 unta ka adlaw ni pizza 5 hangtod sa pizza 9, gi-streamline ni tungod sa mando usab ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ni Presidente BBM nga i-streamline na lang nagtulo ka adlaw. Na i-focus na lang nila sa labing dinalian o labing importante nga mga hilisgutan ang leaders meeting sa 48th ASEAN Summit. So, palihog, isip guidance ni atong mga mahilig magdadag usil kay para sa ilahang panalipod sa lawas, ganba na, no? Kunya, kapin sa 7,000 ka mga pulis, mga sakop sa militar, mga force multipliers, ug uban pa nga mga kauban nila ang gipatabang karon, gikatag karon sa tibuok probinsya sa Sugbo. Bisan og tuara ni Smaktan ang kuan. Meeting sa mga leader kay matag karon og unya do na ni sila biyahe, mag-convoy ni sila sa lain-lain nga mga lugar dinhi sa atong Metro Cebu o dinhi sa atong lugar nga Metro Cebu, guban pa nga bahin sa lalawigan sa Sugbo. Si Presidente Marcos gikatakda nga mo tipon sa iyang mga kauban nga mga heads of state, mga pangulo sa nagkalain-lain nga mga estado din sa Southeast Asia sa Leader Summit o niya sa Pizza 7 ug Pizza 8. Ang programa sa maong kalihukan mga higala maglakip sa opening ceremony sa 48th ASEAN Summit. Apil usab ang plenary session, ang leaders retreat, doon na pag-ideya sila retreat, ha? Mag-ampo sila. Ug ang espesyal nga Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area Special Summit. So sila lang, no? While abot ang uban, nawa mahinganli. Akong balikon, Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area. No na siya doon na special summit. Doon na sa lain nga kabahin mga higala o tipik nining mong panagtagbo sa mga leader sa ASEAN. O kini mao ang ASEAN European Union kun ASEAN EU Sustainability Summit. Unya sa Huwebes, Mayo 7, usa ka adlaw sa dili pa mo culminate ang Asian Leaders Summit. Kining maong panagtagbo mga higala gitumong aron nga tukion ang resilience o kanang pagkamasugakuron. Kanang resilient ka, makasugakod man ka, and sustainable growth amid a worsening regional energy crisis. Krisis sa energy mga higala na sinati ni dili lang sa Pilipinas kundi hasta sa atong mga silingang nasod sa Southeast Asia. O gani sa tibuok kalibutan. Nakaingon niini mautong gubat sa tunga-tungang sidlakan sa diha nga niadtong Pebrero 28 nining tuiga gibombahan o gisong sa Amerika o sa Israel ang Iran. And the rest is history. Nasayod ta nga human niadto mga higala, kinumbahay sa mga misil, unya isirhan na dayon ang Strait of Hormuz, kining sigpit o hagipot kaayo nga agianan, dagat, kapan agianan na sa mga barkong di karga nga mo'y kargahanan sa mga petroleum products. Kining petroleum products, mauni ang gasolina, ang diesel, ang kerosene, ug uban pa nga gigamit sa hapitan ng tao sa tibuok kalibutan. 20% niya ng maong mga produkto mga higala na panginahanglan sa katawhan sa tibuok kalibutan ato ang mag-agi sa Strait of Hormuz. Kung hadlok sila nga tingali bumbahan sila, ug matundag ang ilhang mga barko,
kung tirahan silang misil sa Iran, kapurti ng laguta kay lagi, giunhan man silang song sa Amerika o Israel. Dili po nato mabasol ang Amerika ug Israel kay matud pa ang ilang tinguha sa pagsung o ilang tumong mao nga mapugna ng Iran sa paghimo og mga nuclear weapons. Balikan nato ang leaders meeting sa ASEAN, mga higala. Dinhi sa Lapu-Lapu City, kapin sa 200 ka mga representante gikan sa sektor sa pangagamhanan o sa gobyerno, sa patigayon, mga development institutions o kapil na gani ang civil society organizations nga gipaabot nga mutambong sa inaugural summit. Ang discussions magsentro ngadto sa unsaon nila kung unsay mga paagi nga ilang mapaligunan ang regional resilience. Nga silang tanan, apil ng Pilipinas o kining mga silingang mga nasod, makasugakod ni ining problema karon sa kanihit sa gasolina, diesel, ug uban pang produkto sa petroleum. Ang magunang mga hilisgutan o mga key discussions mag-focus sa sustainability priorities under the Philippines 2026 ASEAN Chairmanship. Lakip na ang energy transition, green finance, circular economy, sustainable trade, and supply chains. Ingon man ang climate resilient agriculture. Natural, apil ginang hilisgutan may tungod sa agrikultura. Kaya ang tanan mo kaon man, no? Food production o food security. Heightened security measures will be enforced from May 1. Sukad na gani ni adtong Labor Day, ni adtong Mayo 1, hangtod sa Mayo 10, mo na nga, karon pa lang ganing tungura mga higala, bisag unya pasapit sa 6 yun magsugod ang meeting proper, siguro na nga why mga saboteurs, why mga tao nga mga kanibang mga terorista kaha o kinsang gustong mo sabotahe aron magkagubot ang ASEAN Leaders Meeting. Unya katong gustong mo biyahe, labi na nga ang atong airport, ang atong tugpahanan sa aeroplano mga higala to araba sa Lapu-Lapu City, mas higpit ang seguridad ditong dapita. Itambagan nga planuhon ang ilang mga biyahe. Unya mo gahin sila og dugang panahon, kay posible nga mabara sila sa huot nga traffic sa mga sakyanan. Kini tungod kay matagaron og unya dunay mga checkpoint nga ipahigayon. Unya ang Mactan Cebu International Airport midasig sad sa mga pasahero nga mosayo pagikan aron dili sila mabiyaan sa eroplano sa ilang biyahe. Unya dugtong niini ang mayor sa Lapu-Lapu City, si Mayor Cindy Chan, pinagi sa City Traffic and Management System, miluat usab og traffic advisory nga sa Mayo 6, 7 ug 8 ang mga motorista gitambagan nga planuhon gyud ang ilang mga ruta o ilang agianan. Ilabi na sa oras nga alas 8 ngadto sa alas 10 sa buntag. Kaya posible yung dunay pagkahunong, pagkabara sa ilang biyahe, kaya expected nga dunay mga convoy sa mga sumasalmot o mga niapil nining mao nga dakong kalihukan sa ASEAN, convoy sa mga heads of state o convoy ba sa ilahang mga kauban, nga maogi paunahon. Mo'y paunahon sa mga otoridad sa traffic, sama sa highway patrol, ingon man ang mga traffic authorities sa siyudad sa Lapu-Lapu ug kapulisan kay aron hatagan og prioridad ang pagbiyahe nining atong mga bisita. So kita mo buagwanta kita nga hunong lang una mo nang musayo tagikan o niya planuhon atong maayo ang atong mga biyahe. Traffic measures matud pa ni Mayor Cindy Chan will be implemented along ASEAN lanes in Manuel L. Quezon National Highway. Ito sa daan paingon sa Punta Inganyo. Ang mga organizer niingon nga traffic measures i-implementar o ipatuman atol sa
pag-agi sa convoy, no, kining magsunod nga mga sakyanan, kapan balikon ra dayon pagbukas, no? Pagian ra dayon sa mga sakyanan nga nagbiyahe. Select roads in Mactan, Newtown will also be closed from May 5 to May 8, including Peninsula Drive, Convention Drive, and Angasil Road sa Lapu-Lapu City. So please be guided accordingly, mga higala. Ilabi na itong mubiyahe sa Lapu-Lapu City niining mga panahona, especially sa Pizza 6, 7 ug 8. Tungod ni kay Nia ta sa o Nia dinhi sa atua ang ASEAN Summit Leaders Meeting. Pabutang pagpadayon sa tuntuluman ng Newsline din sa Bantay Radio Cebu. Umani ining mga pahinumdum. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gipatawag sa kapitan sa barangay ang atong siningan, pre. Paisa doon, oy. Aron mabadlog na siya. Oy, nga nugod taon, dami ko yanap ang kabaho sa hugaw sa iyang mga binuhi. Peligro ba yan na, pre, sa atong panglawas? Mao ba, pre? Sayon naman unta na ang problema, ha, oy. Unsaon man, pre? Insumo ray katapat, anak, pre. Ang insumo, huwagtang sa tanang mga baho, sama sa patay nga mga mananap, mga hugaw sa atong mga binuhi, sama sa tai sa baboy, o iti sa manok. Insumo, ang kasulbaran sa kabaho sa atong palibot. Mag-insumo na kita aron ang kahumot sa palibot kanunay tang matakamtaman. Insumo, ang kabaho wag tangon. Mag-insumo na kitang tanan. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Newsline. Padayon ta sa tuntuluman ng Newsline din sa Bantay Radio ug sa 94.9 Radyo Natin FM Balamban, Cebu. Sa laing bahin mga higalaw, laing isgutanan, ang kagamahanan nato sa probinsya sa Sugbo nga karon gipanguluhan ni Gobernadora Pam Bariccuatro nag-line up og mga pamaagi aron nga ma-mitigate o masagang og jutay ang mga problema nato nining ting-init. Nining panahon nga init kaayo nya magnihit ang tubig, especially with regards to agriculture. Kaysa panano mga higala kinahanglan magitag tubig. Unya man malukop sa irrigation system ang tibuok nga probinsya sa Sugbo, wa man malukop. Napakyas, wa pa man mahinayon. Hinaut unta nga mahinayon gini eventually. Ang Cebu Transaxial Highway
nga gi-envision kanhi ni anhing Vice Gobernador Greg Sanchez Jr., ang papa ni Ma'am Gigi, ni kanhi board member Gigi Sanchez. Wa man na ma-envision kay kadtuon tang Cebu Transaxial Highway, doon naman to'y component nga mga tubo sa tubig, daplin sa daan, ug anha mag-agi diha ang tubig gikan sa tanan nga itap nga mga major water sources dinhi sa atong lalawigan sa Subo. Nakaron kay wa pa man na naningkamot ang administrasyon ni Gov. Pam Bariccuatro nga dunay drought mitigation measures. Mga pamaagi aron nga maminos-minosan ang atong pag-antos nining panahon nga ting-init ug nihit ang tubig. Suportahan ang mga mag-uuma, ang mga mananagat o mga mangingisda. Ilabi na nga murag ni anata, nagsugod na tanga ni ana sa El Nino phenomenon. Matod pa sa provincial agriculturist nga si Dr. Roldan Sarahena, ni partner ni Ma'am Gigi, kay si Ma'am Gigi may consultant ni GovBAM on agriculture and fisheries. Matod pang Dr. Roldan Sarahena nga samtang wa man hinuoy gikataho nga huwaw o kanang nabiktima na sa grabe nga huwaw sa tibok lalawigan, apan nangandam na lang sila daan kay mao magini ang padulngan kung magpadayon ning init. Unya ang likelihood magpadayon gining init kay musod naman ta sa El Nino phenomenon, summer baya. Lair bang rong init mga igala, no? Murag lahi ra sa kaniadto pipila ka dekada ang milabay nga dili kay sakit ang init. Magwanta pa nimo og maglakaw-lakaw ka, kung magtrabaho ka sa umahan karon murag bisag 15 minutos o 30 minutos nimong patandang si init, puwerte na nga grabiha sa imong bation. Murag kang ma-dehydrated. Gawas nga ma-dehydrated, peligro pa gyud sa heat stroke. So, inaut-unta nga dili mo kumpiyansa ang atong kaigsuonan, kana pahinomdom, gikan ining atong tulumanon newsline. Provincial Agriculture Office Head Roldan Sarahena said that while there is no reported dry spell or drought in the province, the capital has prepared at least 5 key interventions under the directive of Governor Pamela Bariccuatro to cushion the agriculture and fisheries sectors. Aron mahanigan, no? Mapanalipdan. Apil na nining maong mga measures o mga pamaagi, mga higala mo pag-deploy sa 20 ka mga sets of small water irrigation systems. Mga irrigation systems nga kanantag 4,000 liter capacity lang ang tangke. Pinadunay 100 meter hoses, 20. Punaan patingali na, but at least, as a start, dunay 20 ka mga ingon ini. Mga small water irrigation system. Equipped with 4,000 liter capacity, daghan-daghan na, no? Apan dili gina makaatuhi noon, kapan may na lang kay sawa gitay buhaton. Atong kasapaan dili pa man entirely dried up, matod pa ni Dr. Roldan Sarahena. Magamit pa ni natong nahibilin nga mga tubig sa kasapaan diha sa atong mga umahan. Kapan dili gihapon na paigo. Unya nagapud-apud pud silang mga kanang mga baril bitaw, kanang mga drum nga ang kapasidad makapasod og 200 litros sa tubig. Ilaning ikatag sa nagkalain-lain nga mga lugar sa atong lalawigan. To strengthen food supply, the capital is set to distribute 10.5 million pesos worth of short-duration vegetable seeds under the Food Always in the Home program. Doon na ni sila programa ka nagitawag mga higala og Food Always in the Home
Unya dunay mo balor og 10.5 milyones ka pesos nga mga binhi, mga liso sa nagkalain-lain nga mga utanon, kanang dili lang mo dugay bitaw maka-harvest na ka, kamo na ilahang ipatanom. Inahanglan gyapon nagtubig. Kini maglakip sa lettuce, kangkong, pechay, okra, sili nga ma-harvest nimo gikan sa 15 ngadto sa 20 ka adlaw. Unay pang apod-apod sa ni ngadto sa nagkalain-lain nga mga lugar ug kabalayan sa atong kaigsuonan dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Samtang sa laing bahin sa sektor sa mga mangingisda, kapin sa 200 ka mga payaw o fish aggregating devices. Kana bang payaw motigom man na, anha matigom diha ang isda, are being constructed across Cebu to help small-scale fishermen improve their catch during the dry season. Ingon siya, kung magbuhat ang daghang payaw, matigom ang isda, sa usa lang ka lugar, makasave ta on fuel. Kaya angay masad nga magdagino ta sa sugnod ron mga higala, labi na nga mahal kayo ang gasolina o krudo. Farmers and fisher folk are also covered under the province's agri-fishery insurance program, with the capital shouldering the full cost of premium renewal to ensure compensation in cases of loss. Doon na po insurance. Doon na po insurance ang mga mag-uumag, mga mananagat, mga higala nga ang Kapitolyo. Ang kagamhanan sa probinsya mo'y mo bayad. Mo'y mo shoulder sa pagbayad sa premium apan ang gi-insure mao ang mga mangingisda o mga mag-uuma o na nga mag-inquire no niya at saon na to ni nga maka-avail ta sa insurance sa agri-fisheries. O sana sa atong i-research o niya mga higala, ipangutana tana ni Dr. Roldan Sarahena ug of course sa Consultant on Agriculture and Fisheries and Food Security nga si Ma'am Gigi Sanchez. Unay-unayon talanig interview niya. Pangutana bahin ni ini mga higala. Governor Baricuatro added that farmers and fisher folk will also receive assistance under the program's upcoming sectoral distribution initiative. As of Thursday, April 28, so wa pa matapos tong nilabay nga buwan, Abril 30, data from the Cebu Provincial Agriculture Office show that there are 69,563. I-round off na lang nato, 70,000. Dulang 70,000 ka mga mag-uuma o mga mangingisda din sa lalawigan ang naorganisar na ngadto sa 1,214 ka mga kapunungan. The office is still receiving submissions from various local government units alang ni ining maong tumong nga i-organize sila into associations kay masayon tabangan kung namiyembro sila association kaysa kanang individual natong sungkuon aron matabangan. Kumuna mga igalang update, naningkamot sab ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo aron ma-mitigate, makusyon ang impact ni ining krisis sa ekonomiya ilabi na sa sektor sa mga mag-uuma o sa mga mananagat. Ubalik ang atong tulumanon newsline, humanining laing hutong sa atong mga pahinomdom. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang taong mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy.
health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopafi, tinubdan sa good bacteria. Umas na ilan nga probiotics nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagpuyanap sa daotang kagaw. Lactobacillus Food Supplement. Lactopafi, 100% natural. Way gipiling edad. Tanan mahimong moinom sa Lactopafi. Aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lactopafi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linat-an nga manok. Matud pa, manok kinamunggayan. Apan, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lactopafi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lactopafi. Bring health into your home. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay 61 anyos na akong edad. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is, inom ko Lactopafi. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok. Tanas. Ma-revive ka. Katong imong magsigad panungab, mawagtang na siya. Health into your home. Newsline. Balik ta sa atong tulumanon mga higala again. Madungog ninyo o makita ninyo kining atong tulumanon. Makita ninyo sa Facebook Live. Pinagi sa Bantay Radio Cebu. Mausan na gihapon. Ang inyong i-type kung pangitaon ninyo sa YouTube. So, duha ka mga platforms nga makita o madungog ta ining aton tulumanon. Bantay Radio Cebu. Kung ay mong kalimot di ay, sa alas 12 hangtod sa launa, magdungog sabta sa tulumanon nga ang balaod ug ang katawhan uban sa akong amigo ug batan-on nga abogado, Attorney Michael Sanchez Zabaliero. Mag-isgot mi diha og nakalain-laing mga balaod aron madugangan ang inyuhang mga kasayuran may tungod sa unsay mga katungod nato ug unsay malapas nato nga mga balaod. Importante nga mahibaw ta o magiyahan ta ug unsa nang mga balaod. Ni mga simple lang nga balaod nga tingali usay mataligam-an nato
Kung makalapas ta, doon na raman na mga multa o silot. So bintaha nga, nasayod ta sa atong mga balaod. Giingon bitaw nga Duralex, Sedlex, no? Giingon na sa Latin. Ang kuan ana, ang hubad ana sa in English, the law is harsh, but it is the law. Mapintas, sakit ang balaod. Apan mao man ginay balaod, so pilit na tong tumanon. Dili pod mahimo nga mga tarungan tang wa man ko kahibaw nga balaod di na nalapas sinuon ako because ignorance of the law excuses no one. Why mapasaylo tungod lang kay wa siya masayod. So importante para sa usa ka responsible citizen nga mahibaw ta as much as possible unsa ng mga balaod. Magpangutan nata ug magpakisayod ta. Nya usa sa mga pamaagi nga masayran ninyo unsa ang mga balaod ug unsay mga silot nga ipahamtang kon pananglit makalapas ta. Paminawa ug tan-awa ninyo ang programa matag Lunes nga ug ingon man Miyerkules alas 12 hangtod 1:00 ang balaod ug ang katawhan. Nabalik na to sa atong tuluman no newsline mga higala dunay nangutana og Mayo 4 naman ron unsa man kanang nauyo na naman sa House Justice Committee dito sa Kongreso, dito sa lower house. Nauyo na naman nga dunay probable cause ang duha ka mga articles of impeachment batok ni Vice President Sara Zimmerman Duterte Carpio. Kanang i-transmit na ba ni sa Senado ni ay giya o unsay mga buluhaton sa dili pa nimo dangat sa Senado. Karong adlaw Mayo 4, 2026, ang House Committee on Justice mag-convene. Sa ato pa magtigom na pud sila. Pag-review o pag-finalisar sa report nila mahitungod sa kasong impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Mao ni ang mga status no sa kaso. Final committee action. Ang House Justice Committee gikatakda nga opisyalmente musagop umuadapt sa committee report karong adlaw aron ila na ning mapadangat ngadto sa plenary. Kining komitiba gamay ra ni nga kabahin sa ubos bay lauranan mga higala, ang plenary mao gyud ang tibuok. Kinatibukan sa mga kongresista nga dunay 318 ka mga sakop. Apil na niya na ang mga district representatives ug ingon man ang mga party list congressmen. Ilan ning isubmit dito sa plenary aron butaran unyag makaabot og 1/3 sa 318 makaabot og 106 ang mubutar nga i-transmit ni nila kina sufficient in form, sufficient in substance ug sufficient in grounds unya naa pag probable cause do nagyoy reason to believe nga nakasa ang Vice Presidente i-transmit na ngadto sa Senado nga mooy muhusay ug timbang-timbang kun sad-an bagyod o inosente ang gikihag impeachment nga si VP Sara. Niadtong Abril 29 ang committee nideklarar nga doon nagi probable cause. Ilang gibutaran o gani why dissenting vote? Why ni supak? 53-0. 53 ka mga sakop sa House Justice Committee ang miingon naagay probable cause. Unsa na may sunod nga lakang. Human sa tigom nila karong adlaw ang articles of impeachment, i-transmit na o ipadana ngadto sa plenary o ilan ning i-discuss dito. Ang Senado sa iyang bahin mo pahigayon og sesyon karong adlaw unyang hapon na og nga mangandam na sila. Ilahan na sang i-kalendar kay posible man nga may abot na gid ngadto nila isip impeachment tribunal ang Senado kining mga kaso sa impeachment batok sa Vice Presidente. So mangandam sila ug unsa ilang buhaton ilang i-kalendar ang mga lakang nga ilang buhaton ug kanos-a ug unsa nga lakang ang ilang buhaton dugtong nining maong impeachment case batok ni VP Sara. Ug tingalig mangutana mo
Nganong kang VP Sara ramang impeachment ang gisgutan. Kung nagikalimtan na lang tong mga flood control projects, mas dako man to. Kining impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte, nagsukad ni sa pagtuo nga wa niya matarong og gasto ang kwarta nga gipiyal ngadto niya isip Vice Presidente ug kanhi isip in a concurrent capacity isip DepEd Secretary katong mga confidential funds. Niya nagsukad sa ni adtong giingong paghulga niya nga patyon sila si President BBM, si First Lady Liza Araneta Marcos ug si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Nagsukad sa ni sa gituuhan nga dili mao nga deklarasyon niya sa SALN kay gamay ra iyang gideklarar unya under oath ra ba ng SALN kanang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth unya gamay ra kaayo ang iyang gideklarar dito 88 million ra apan di ay ang ihang bangko dunay nagsud gawas nga mga transaksyon nga mokabat og binilyon ka pesos. To be exact, 6.77 billion ang nagsud gawas sa iyang bank account sigon sa records sa Anti-Money Laundering Council. Nganong kang VP Sara ra may gisgutan, kumusta naman diay ang mga flood control projects nga giingong anomaluso kay gipangwarta sa mga kontraktor, gipangwarta sa mga opisyal sa Department of Public Works and Highways o DPWH o labaw pang gipangwarta sa mga congressman. Kalimtan na balang di ay nato to og malingaw na lang ta ning impeachment ni VP Sara. Hinaut unta di gyud ta malimot. Magsigi gitag paningil. Kaya lagi bahin manig accountability. Bahin ni og pangayog husay. Mangayo tag kwentada, mangayo tag husay ni VP Sara. Giyon sa niya paggamit ang confidential funds, tinarong ba o gibinuangan ba? Apan labaw pang mangayo sa tag kwentada, gikan sa administrasyon ni Bongbong Marcos, gikan sa mga congressman nga naglingkod karon o katong karaang mga congressman nga nakapahimo sa nilabay nga mga budget din dunay daghang mga flood control projects. Dinhi sa Sugbo mga higala, dili ni exempted ang atong mga kongresista. Naibaw lang ta nga kinadak-an og budget sa flood control o mga proyekto sa pag kontrolar kintahay sa flood o kana mga baha. Kinadak-an to as a 7th Congressional District. Kung sa maning 7th Congressional District, mao ni ang Dumanhog, Runda, Alcantara, Mualbual, Badyan, Alegria, Malabuyok, Hinatilan. Ang Sambuan sakop na sa 2nd. Tuan na masakop sa Argao, Dalaget, Alcoy, Buluon, Uslob, Santander ug Sambuan. Ang 7th Congressional District kahigalaan nga kanhi ubos sa pagdumala o pagrepresentar ni Congressman Peter Jan Calderon kay karon ang nagrepresent na natapos naman ang iyahang 3 consecutive terms niadtong milabay nga eleksyon sa 2025 ang iya namang asawa nga si Dr. Patsy Calderon maunay nakadaog. So dili pa ta mangutana ni Dr. Patsy ani, mangutana ta ni Peter kay panahon man niya nga diha ang dagko kaing budget sa flood control projects. Una agi kataho, wa ko mag-ingon nga kana diha sa 7th district kuana mga ghost project na or mga substandard projects. Kay anha raman diha mausik mga higala kun ghost o substandard project, anha ra diha mausik ang atong buhis. Kung dunay daghang project sa usa ka lugar, nindot na para sa mga lumulupyo. Kana kung tinuod nga naay project, unya maayong pagkatrabaho, dili substandard.
Apan mahitabo man gunang ghost o kanang substandard gumikan sa pangwarta. Tungod sa mga hearing nga atong gisaksihan o gipaminaw, na educated ta nga ang pangwarta mag-budget dito whether sa National Expenditure Program o NEP o kaha mga insertion o budget insertion na apaginang gitawag og allocable o non-allocable. Giduhaan lang kita sa mga termino. Kung doon ay daghang project sa usa ka lungsod, syudad o kaha distrito, makapalipay na nato. Basta nga ang kwarta na dapat gyud sa tinuod. Anha naman gud ang problema kon sa papel lang nga naay gibayran nga proyekto apan in reality wa gid ay proyekto nga ni-exist. Mao nay ghost kanang wa gyud. Doon ay proyekto apan ang mga sheet piles perting nigpisa pertirang magbawa, although sa program of work baga og lawom unta to kaayo. Unya ang riprap daling mabungkag kay flood control project maning atong gihisgutan. Mao nay gitawag og substandard. Sa ato pa ubos ang kalidad kay sa gilatid dito sa program of work nga gibayran og ingon ining kantidad sa kwarta. Naa na diha ang question ug angay sad ning imbestigahon. Nahilo man ni karon, murag na busy man ta sa impeachment ni VP Sara, wa ako mag-ingon nga dili ni importante kay bahin man nig accountability. VP Sara should be held to account. Kinalang muhatag siya husay, kwentas klaras ngadto sa katapusang piso. Pilay gi-budget sa confidential funds niya. Pero dili sa nato kalimtan nga duna say angay hatagag kwentada o husay sila si BBM ug iya mga kauban sa administrasyon. Sila nga nag-budget. Sila nga nibalhin-balhin sa budget pinaagi sa kadtong committee abto na lang nila ni kani House Appropriations Committee Chairman nga si Zaldico nga to nagatago-tago na nangayo ng political asylum dito sa France. O dili man si Grace Poe man untay angay ipares niya kay mao may chairperson sa Senate Finance Committee apan si Cheese Escudero nga mao ay Senate President mao may niingon nga ako lang dito. Kami lang Zaldico mo'y magpares niya. Kaming duha mo'y mo drawing ini og 15 panghatagan og mga allocation o mga budget. Muna angay silang manubag. Angay silang they should be held to account. Katong ilang gi-budget unsa man to nabayad na to. Nabayad na to sa mga kontraktor o niya doon na nabayan mga project nga natukod in accordance sa ilang gibayaran. Nga dagkong kantidad, ya kanang gibayad ramang dagkong kantidad, gikan na sa atong buhis. Ang uban gani ni ana, wa pa din tumutugpas panudlanan, giutang pa, pinaagi sa mga loans. Muna nga, kinahanglang muhatag sa silang kwentada. Wa tay pili din Duterte camp, kung dunay angay nga i-account, kinahanglang mo account sila. Marcos, Martin Romualdez camp, kinahanglang muhatag mo kwentada o husay kung giunsa ninyo ang kwarta sa katawhan. Because as public servants, you are vanguards of the people's money. So mao na manghigala ang kuan, ang latest may tungod sa impeachment. Tingali adto na ni ma-transmit ngadto sa Senado. Kay doon na pa may mga finalization o ni moagi pa ni sa plenary. Ma-transmit ni sa Senado if ever mabutaran og 1/3.
Pero nganong di maghamubutar og ang 1/3 o baka mas daghan pa ni ana sa mga kongresista nga nakakita naman sila probable cause. Doon na igong katarungan nga magtuota nga nakasagyod. Wa matarong ni Vice President Sara Duterte paggasto ang kwarta. Ay lantog sa ligi kayong impeachment ni President BBM kay kiham sad siya impeachment apan wa makalaho sa Senado tungod kay ang mga congressman niingon man nga dili man sufficient in substance. So na. Murag sa fiscally kun ordinaryo paning kaso sa husgado mga higala, diri pa lang sa fiskalya gidismiss na for lack of probable cause. Dili na to langayon ang korte paghusay ani kay murag wa man ni klaro. Pero nganong mawa may klaro ang kiha batok ni BBM. Unsa naman day nahitabo sa katong giingon nga ilang giabusaran ang pagbuhat sa 2025 dili kaning 2026 sa lain ning isgutana ng 2026. Ang 2025 budget yun sa man to nila nga dagko man kaayo hinuon ang budget para sa DPWH, Department of Public Works and Highways. Nan kay dako man kaayo bisan og ang balaod ang atong konstitusyon nag-ingon nga ang kinadak-an yung budget ha education. Why mo labaw anang education sa kinadak-an og budget? Napandako kay budget ang ang DPWH. Mao man ganito hinungdan nga dihay gahin unta alang sa pagbayad og premium sa katong mga dili covered bitaw sa PhilHealth. Gibalhin nila. Nahuna nila tingali nga dili man ta kakwarta ning PhilHealth. Ibalhin tani og lugar nga makwartahan. Sige, balhin nila ngadto sa Department of Public Works and Highways. Na nabulabog man nabulgar naman ning maayo. O nang daghan na gani kayong mga rally o demonstration nga gipahigayon kay kus ganon nga nangayo ang katawhan nga hatagan taghusay may tungod sa flood control projects anomaly. Murag na nahunong ni ron apan dili ta malimot. Dili na to kalimtan nga doon na pa'y hataganag husay kini sila si BBM o ang iyang mga kauban sa administrasyon. Ya, sige, padayon ta pagpangayog husay ni VP Sara apan di ta malimot nga tunay dako kaayong angay ipatinaw ang Marcos administration may tungod sa notorious na kaayo ng mga flood control projects. Nya apil na ni ana naghilom-hilom la nato mga congressman dinhi sa Sugbo kay Galaan. Apigin na tas panahon mga igala busa panahon na sab sa atong quote of the day. Atong quote of the day karon gikan ni Ralph Waldo Emerson. Mingon siya in English. Write it on your heart that every day is the best day in the year. Isuwat ko no sa inyong kasing-kasing nga kada adlaw mo'y labing nindot nga adlaw sa tibok tuig. Kini si John Carillo. Salamat sa inyong pagtanaw o pagpaminaw sa aton tulumanon newsline hangtod sa sunod higayon. Pagayo-ayo. Newsline. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao.
at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio Online Streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino